Yo, what's up mga pumpkins? Hello. Dito kami, si Tito Rapi ang magdadrive today. Yan, nasa kanya yung steering wheel. Yan, medyo practice lang para pag nag-driver's exam siya, marunong na talaga siya. Andito kami sa isang undisclosed location na private ang mga kalsada. So, eto. Wish us luck. Sasabihin ko yung sinabi ni King Leonidas bago sila lumaban. Ano? Tonight? Okay, anong starts? Sige, clutch, tapos first gear. Tapos yung handbrake, ibaba mo na. Okay, unti-unti mong bitawan yung clutch. Yan, and we're off. Umaandar na tayo. Nga pala mga pumpkin. Sasabayan mo ng konting gas lang. Yung dala ni Tito Rapi. Sige, bibigyan ko muna ng lesson si Tito Rapi. Babalik tayo. Babalik tayo kapag medyo marunong na. Focus muna tayo. Marunong naman siya, matagal hindi nasundan. Dahan-dahan lang. Mekos lang. Mekos lang tayo. May mga kasalubong din ditong ibang cars. Pero relatively tahimik siya pag nasa ibang lugar. Napakatahimik dito sa lugar na to. Sobrang tahimik. Oo. Bigat ang pa ako. Oo. Sige, teka lang ha. At ayun, buhay pa naman kami. At dito pa rin kami. Oo. And we're still alive. Yeah. Buhay pa rin kami. Kaya yan. Makailang ikot na ba si Tito Rapi? 5. Malima na siya. Bawal record yan. Bawal record yun. Oo. Nasa private tayo na property and private roads. So, pwede dito. Sige. Primera. Okay. Let's go. Kumain po na kami. Isa naman nagpapapis din yun. Magbubuelto. Buwelta. Hihi. Dahan-dahan. Maniobra. Yan. That's the point. Maniobra. Pero andito ka naman sa right side. Practice din siya. Wala ta. Sa right side of the road. Okay lang. Uy, masyado ka na. Sorry. Kanan. Paano? Makaiba to isa. Board na lang. Mabigat. Ay, matanda pa na. Hindi. Ay, Marunong po. siya. Ay po. Marunong siya. Sorry po. Hindi siya nagpa-practice. Practice. Yan. Dito ka naman sa kabila. Sa left side ka ng road. Okay. Tapos kakana ka na konti. Pusa, tabi! Yan mo yan. Tatabi yan. Very good. Okay. Yan. So, medyo didikit ka lang dyan sa kaliwang side. Off. Kung mag-accelerate mo siya. Off, liko. Yep. I see, I saw. I conquered it. Okay, mga tao. Sorry po. Mabagal lang. Bagal lang. Off. Gitna ka. Hindi ko pala Gitna kita ka. yung hood dito sa height ko. Yan. Kailangan ko ng booster. Kaya yan. Ay, sorry. Signal ka ng kanan. Kaliwa. Or kaliwa. Hindi, Sige. full stop ko. Practice yung full stop sa kanto. Tingin. Go. Clear. Claro. Okay, liko pa. Hindi siya salto sa kanan kasi two-way nga. Kailangan sa gitna kayo. Ayan. Sige, gitna ka lang. Gitna ka pa ulit. Oh, sorry. Kaliwa ka pa. Mapapadukot ako ng manibelas dito ulit. Sorry, bakit pala doon? Nakusli. Ikot-ikot lang. Tapos lang. Ganun talaga mga pumpkins kapag nagpa-practice ng drive. Kailangan nyo ng muscle memory. Tsaka medyo yung spatial awareness. Malapad-lapad ka kuya. Medyo slow down ka dyan. Yan, kabig ka. Yun. Nadali mo. Exactly. Yun. Nadali mo grooming. Hindi ka mabigat. Bawal yun. Sorry. Yan. Eto. Kakanan. Wala. Kasi, ayan, kapag nagda-drive, mga pumpkins, kailangan mo ng calm mind.
Katulad kay Tito Rapi, kita mo, napaka-peaceful. Oh. Up one stage na special attack, up one stage na special attack. Oo. Special defense. Calm mind. Calm mind. Calm talaga, may L talaga. Hindi, TM03. CUM. CUM mind. Yan. Oh, Yun. first T-Rick of the day. Yay! Oh, yan. Start ulit. Okay, handbrake. Okay. Oh, yun. Marunong ka na palang mag-restart mula sa dead stop eh. Kailangan ko nun eh. Una ko sabak nun sa Marilaki. Kailangan mabilis eh. Ito yung ano, ito pala yung first time mo na magkaroon ng kalmadong teacher. Okay. Yep, saka sa mga palad. lahat ng mga Kasi sabi ko kanino. Isa pa. Ito. Lahat ng mga teacher pala natin, mga Spartan kung magturo eh, no? Wala eh, Gen X eh. Kaya tinitignan nila tayo, parang mangingidnap tayo kasi paikot-ikot na tayo dito. Tapos mukha pa tayong mga sangga na pare. Longer pa tayo lahat. Sorry po. Tapos mga nagtatawanan na sa sasakyan. Parang, pare-pare yan, kidnapin natin yan. Nakadalawa. Naman ka na. Oo. So, ayun, magre-record kami ng episode mamaya. Sige. Eto, i-serious circuit natin ulit si Tito Rapi pagkasara ng camera. Nakakabawi kasi ng concentration tong camera. Yes po. Hindi ako namatayan. Very good. Sige back to the studio. Bye! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Ah, yes. This is me, Morgan Freeman. What's up, pumpkins? Hello, hello. Galing tayo sa kotse. At sa studio na. Yan, may transition yung Ayun, so nanggaling kami sa practice sesh. Actually, pagkatapos ng practice sesh, muna kami. Kumain muna kami ng anlilugaw. Sarap talaga kapag anlilugaw, no, pare. Eh, mumurahin lang eh. Well, yun, yung pag-practice ni Tito Rapi ng driving, na-realize namin na oo nga pala talaga, kailangan kapag adult ka na marunong ka dapat mag-drive. Ouch. Si Tito Paul lang hindi nakaka-realize. Pero, pag-usapan natin sa kotse nga, parang, hindi naman kailangan yung driving mismo, pero yung basic rules on the road ba? Tama. Yung alam mo dapat kung ano yung bawal dito, ano yung pwede dyan, di ba? I mean, kung ano yung mga signs and yung mga subtle nuances ng kung anong kulay nung linya na nasa kalsada at kung anong klaseng kulay ba yan, di ba? Anong ibig sabihin nun? What does that mean? What does that imply na pwede at hindi mo pwedeng gawin, di ba? For the safety of all, lalo na dun sa mga tumatahak ng mga long and winding roads katulad ng Marilake. Diba? Napakarami sa mga kababayan natin na tumatahak niyan, lalo na yung mga nakamotor. And diba? bikers. And cyclists. Kasi pag nabasa natin, alam natin kung paano basahin yung mga white and yellow lines. Yan. Doon natin makikita kung ano yung importance ng pag-iingat sa kalsada. Ayun. Kasi nga talaga eh. Kasi nga, basically, preschool eh. Hindi nga pinag-aralan eh. Tinuro sa atin na ano yung basic lines of kalsada na tipong sa tamang tumawid eh. Reading stop signs nga, yung mga signal napaka-basic pero mga tao pa rin talaga tawid sa kung saan. Tapos by Philippine law, panasagasaan sila. Tapos kung saan bigla tatawid, kasalanan pa ng driver. Yes, we actually encountered yan kanina, di ba? Kasi na. Marikina Bayan is a very busy place, di ba? So, syempre, may mga kababayan tayo na hindi makapaghintay na... Pero ang dami ng pedestrian sa bayan. Di ba? Daming tawiran. Kada kanto. Maluwag naman yung kalsada doon. Kada kanto. Minsan gitna pa lang kanto ng mga corners meron eh. Talagang doon tatawid doon sa walang pintura, di ba? At may kasama pang bata. Yun, diba? Masakit noon, di ba? Pwede mo kasuhin child endangerment no? Parang ganun.
Yun, doon sa usapang road rules. I mean, Road safety. 'di ba isa nga daw tong number 1 nga daw tong Pilipinas, 'di ba, sa traffic kasi sa dami ng Hindi na India? number 1. Number 1 na tayo? Philippines, Lagi. number Grabe, 1. Parang nung huling tingin ko, number 3 pa Pilipinas, number 2 Thailand, 1 ang India. So ngayon number 1 na tayo. Lagi, hina-highlight pa nga mismo ng Chris Martin ng Coldplay. Oo. Number 1, Manila. Sa Coldplay pa talaga. Kaya number sila one. helicopter. Ano pa si BBM? Present yung Chief Executive Officer ng Pilipinas. Pilipinas. ha? Okay. Nung sinita niya na number Number 1 sa Sakit Mumbai, kami na number 1. Sa wakas. Lagi na tayo nagman na number 1 sa mga bagay na notorious. Nanalo ang halo-halo versus mekos-mekos, pare. Halo-halo number 1. Ayun, para sa amin ni Chris Martin. Thank you for all coming tonight. For all of you coming here tonight. I know how heavy, how difficult the traffic here it is here. 'Di ba? I mean, damn, nakakahiya. Damn. Sa akin 'di ba napag-usapan na natin nung Japan episode kasama si Ninong, si Tito Louie, no? Mhm. Meron kasi tayo talagang yung parang warp na idea or conception ng quote-unquote astig. 'Di ba? Na cool ka pagka lumalabag ka sa batas. 'Di ba? Meron talagang ganun eh. Hindi ko rin maintindihan sa mga Pilipino 'yon. Kahit nung alam mo 'yon, hindi ko siya ma-explain. Hindi ako sigurado kung apply to para sa inyong dalawa. Pero nung bata ako, naastigan ako sa mga rule breakers eh. Ande, ano ba kasi itong rule breaking na nangyayari? Is it just to look cool o is it because rule breaking is convenient? Kasi 'di ba kapag ikaw yung sumusunod sa tama, tapos ikaw yung sumusunod sa tama, lahat kayo sumusunod sa tama, nagkakaroon ng, let's say, sabihin natin congestion. Kasi sa tama kayong daan, 'di ba? Pero yung mga umo-overtake sa shoulder lane, do sa pinaka-rightmost, napapansin mo yan, 'di ba? Yung mga umo-overtake doon, usually yung mga SUV yan, na self-important SUV drivers yan, yung mga ganyan, 'di ba? I mean, mas madali talaga na shorten yung length ng travel time nila dahil nakakalumang sila sa kapwa nila. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh, 'di ba? Napakadaling mag-break ng rules. Ganun lang. Para sa akin, kumbaga, convenience lang kasi. Tanggalin mo yung convenience na 'yun nung rule breaking na 'yun. Let's say katulad nun, yung mga no contact apprehension. 'Di ba? I mean, kapag alam mo na, oh shit, may mga camera, mag-rule break ka pa ba? O kaya, halimbawa, Ako sa mga parang nagpatigil pa nga nun yung abogado. Kasi nga 6 times siya nahuli na no contact na nakaparada sa pedestrian lane. Which is bullshit. Oo nga. Abogado ka, di mo lang alam mo dapat yun. nadidisbar yun, di ba? Pag ganun. O, hindi siya nadisbar. Hindi. Abogado siya yung unang I mean, Kaya nga stupid and bullshit. Simple stupidity. Kasi, malay mo. Ego yun eh. Oo, di ba? Kasi, bre mo, ikaw as a pedestrian, alam mo na inconvenient. Di ba? Inconvenient kapag may nakaharang doon sa pedestrian lane. Kasi kuwari, let's say, may nagpark doon sa may pedestrian lane. Tapos ikaw tatawid ka. Since nag-create yung sasakyan na yun or SUV ng blind spot, 'di ba? Naging blind corner na yung doon sa may sasakyan eh. So kapag tatawid ka, baka madali ka. To which I encounter that problem every day. Hindi ba masosolve ka ng problema? Kasi you might disagree with me, mga pumpkin, tsaka mga titos, pero hindi ba mababawasan yung pag-break ng rules kung halimbawa tatanggalin natin yung fine at lagi na lang community service ang ipaparusa sa mga rule breakers na ito? Pwede rin. Kasi convenient ang fine kasi Nagbago na. wala nang fine? Hindi, may 5, pero malaki na. 5K. Hindi, pero yung Hindi, ang 10K, 20K, 10K. tapos yung last ata, 30K, tapos revoke na license. ang iniisip ko Yun ang kasi, kagad yun. parang convenient sa kanila na mag-break kasi, pera lang, babayaran lang nila. Tapos, kung halimbawa, revoke license, tapos community service, para hindi sila makakagawa ng gagawin nila, hindi sila makakapasok sa trabaho, hindi Kasi- sila makakapagpahinga Hindi, sa hindi bahay. pwede yun. Ako, ito naman yung... Violation ba yun ng human rights? Medyo, kasi nga, kailangan nilang make na living yun. Medyo ano yun, hindi pwede. Yung sasakyan, oo, kasi nga, kailangan mo sila tanggalin nga, kasi nga, sagabal sila sa mga Palagi- Dami kasing sasakyan bayad. sa Palagay ko Pilipinas din eh. okay Oo. yung fine kasi
once na nagpatong-patong yung mga fines, Yun nga. tapos every offense, tataas pa yung fine mo, okay sa akin yun. Pero kasi kapag yung kuwari ganyan, community service eto i-share ko lang yung isa kong nalaman na so meron nung kakilala, nag-litter siya. So, sa littering, it's either magbabayad siya ng 1,000 na fine or parang 8 hours. 8 hours Isang yata of community service, ganon. So, pinili niya yung community service. Tapos, sinuhulan na lang niya yung bantay niya So, ng nangyayari community din yun. service ng 500. So, kalahati lang technically yung binayaran niya. Nakamenos pa siya. Tapos, pirmado na yung niya, yung community service niya. So, kahit dun sa, di ba, lalabag ka na ng batas, yung pang mismong pagbabayad mo, pagbabayaran mo na nilabag mo, lalabagin mo na naman. May possible point of corruption din kasi kapag may involved na tao So, pera-pera na lang. Ang hirap pala ng solusyonan nitong mga rules na to sa traffic. Bullshit talaga. Diba? Wala. Yung kasi, yung rules dito sa Pilipinas medyo loose. Hindi siya ganun kahigpit. Although, dito sa atin sa Marikina, nakakaranas tayo ng considerably mas matiwasay, I'd say. Palagay ko meron kasing initiative mula sa mga tao na irespeto yung mga patakaran ng lungsod. Pero halimbawa, gaya nga ng nakikita natin sa ibang mga lugar, pag lulusot. Oo. Pagka meron silang nakitang butas, Tama. yun ang nila, yun ang i-abuse nila. Which is sana hindi ganun ang mentality ng mga Pilipino sa mga bagay na to. For all we know, pag naayos natin tong problema na to, unlad na tayo bilang isang bansa. Kasi diyan tayo laging nadi-divide Merong isang bagay na kailangang gawin, na kailangang pagtulong-tulungan ng bawat isa, pero ang nangyayari, merong iba na ang gustong approach yung ganito. I mean, I somehow agree with the slogan. Ano nga ulit yun? Para sa kaunlaran, disiplina ang kailangan. I mean, totoo siya. Totoo naman yun. Totoo siya. And, yun nga. Pipiliin mo na gawin yung tama kahit na merong loopholes. Oo, kasi it's a collective choice na rin ng mga tao. Kunwari, ako, meron akong tindahan, di ba? And doon sa tindahan ko, palagi akong nakakakita ng basura. Alam mo yung cup ng drinks, ng cup ng cafe, cup ng kung ano-anong cup. Tapos, yung pinagbalatan ng ice cream, yung popsicles, may nakikita akong ganun. Tapos, sabi ko, sino kaya itong palaging nagkakalat sa harapan ko? So, I noticed, alam mo kung sino yung madalas lumabag dito sa no littering na dapat, 'di ba? Sa buong mundo. Matatanda. Yung mga adults. I mean, sila pa yung may audacity na tawanan lang ako kasi sinisit ako. Sabi ko, "Te, pulutin mo yung tinapon mo." Tinawanan lang ako, pre. Tapos umalis. Di ba? Eh di, markado na siya sa akin. Kilala ko na yung yung isusumbong ko. Kailangan pa bang mga pumpkin, palagay nyo, kailangan pa bang i-YouTube ito? Isa publiko pa to? Para... Hindi ba kasi hindi, ang nangyayari kasi minsan yung ibang Pilipino, kailangan meron ka pang hawak na cellphone na pinapakita mong kinukunan sila para sila sumunod. Kailangan pa bang ganun? I mean, eto naman yung plus side na nakita ko sa mga bata. Pag sinita mo sila, susututan mo, pulutin mo yan. Pupulutin. Ay, sorry po. Bata yun Bata. Di ba? Mapagsasabihan mo pa. Pero yung mga matatanda, sila talaga yung matitigas na talaga ang ulo Ego. Hindi sila babalik doon at dadamputin nila yung kalat na ginawa nila. Hindi talaga, pre. Tinawanan ako. Ako hindi. Manatalo ang kalat, pinupulot ko, tinatapong ko. Well, tayo yun. Ano yung iba? Hindi naman, pumpkin, baka magkamali kayo na nagse-self-righteous kaming mga titos, Siyempre, hindi naman yun. Observation lang talaga. Oo, hindi Hindi kasi, kung titingnan yung maigi, hindi dapat ganun ang ugali ng mga tao, ng mga Pilipino. Kasi preschool pa lang sasabi siya, no littering. Hindi yun dahil sa batas Meron kayong... talaga Ano lang siya, parang common sense isang example lang. Di ba? Pero eto, nung practice si Tito Rapi, na-highlight
Kasi 'di ba, on high alert ako dahil nag-i-instruct ako ng kung paano mag-drive eh. Napapansin ko lahat ng violations na ginawa ng mga tao na dinaanan natin, Oo. 'di ba? Kuwari, yung mga lumiliko na motor na walang signal, 'di ba? Or yung mga motorcycle na dikit dun sa katawan ng sasakyan. Kanina, yung parang Diba? halos mag-deadlock na tayo. Oo, halos mag-deadlock na tayo kasi gusto talaga nung Singit yung sarili. mga Tsaka mga yung scooter na isang sila kotse mauna. na nakaangat sa bangketa tapos magkasakay pala. Tapos wala mo lang hazard signal na may ginagawa. Ay, oo, tama. Oo, 'di ba? Tapos nasa kanto pa siya, 'di ba? So, Umaga yun eh. Hindi masyadong malinaw yung ilaw. risk, 'di ba? There's there's a certain parang alam mo kapag magdadala ka ng sasakyan, kung ilang tonelada yung bakal na hawak mo. Yun yung tinuro sa akin eh. Imaginein mo, ilang tonelada yung bakal na hawak mo. Tapos ibabalibag mo lang yan dun sa kalsada. That's no way to use it, 'di ba? Kailangan iiwas mo yan as much as possible mula dun sa mga tao, 'di ba? And you be careful. Tapos notice their presence and make them notice your presence. Kunwari, andyan yung magbiblink ka, magbubusina ka, ganun. Yung mga common things. Pero, I think yung mga bagong drivers ngayon, Hindi nila alam na yung importance nun, medyo mapusok. Ganun ba? Parang, yung mga kabataan kasi na yan. Hindi, yung may mga drivers ngayon na, talaga, siga talaga sa kalsada, pare. Hindi ko naman nila lahat ng mga SUV, lahat ng mga pickup drivers, pero sila yung mapapansin mo palagi na yung bardagulan na sa sa intersection. Na naman. Hinahayaan nilang masyadong mag-shine yung kanilang And just outside this studio na natin, napapansin natin, may mabagal na sasakyan, nagfa-follow siya dun sa 30 kilometers per hour na speed limit within residential areas. Parang 25 nga yata eh. Mabagal lang siya. Parang 25 lang ang speed limit sa residential areas. Tapos, here comes Mr. SUV. Overtake. Diba? Diba? Parang di mo siya makikita, Kala mo dyan, sino siya eh. No, siya. Nasabihin nung driver sa'yo, you can't see me. Tapos may ibon dun sa plaka niya. Koko! Yun nga, gaya ng pinapaalala ko mga pump, hindi kami nagse-self Alam niyo yun, itong mga panahon na to na-realize ko eh. Sinabi rin sa akin ni Tito Rabi yan nung nakaraang linggo na magkasama kami. Sobrang ingat dapat sa pagsasalita. Kasi sobrang sensitive kasi ng lipunan natin ngayon eh. We live in a society. We live in a society na hypersensitive sa mga bagay na to. Kaya iniulit ko lang, hindi namin tinataas yung mga sarili namin, hindi namin kumbaga hindi kami nagmamarunong na alam namin lahat, sinisita namin, pero sana sumunod yung mga motorista. And we're not singling out anyone or any sort of group, parang ganon. We're talking about this as humans, mga tao po tayo. As a blanket, generalization lang talaga. Kasi nga nakikita mo sa kalsada eh. Yun talaga eh. Di may iwasan talaga eh. Which is, napasok na natin yung hinayupak na mga electric small vehicles na yan, na gumagamit. Yung mga moped, Yan, tech na yan. Mga e-bike. Wala na, bilang siklista ako. Tapos sila pa yung galit pag mabagal ako sa bike lane kasi gusto nila mauna. Di ako tatabi, manaykas ka dyan, mabagal ako. Actually, nakikita ko nga yung mga video sa sa Bison. Ano ba to? C5? Sa C5 lalo. Sa C5 kasi enclosed na yung bike bawal lane. Bawal sila dumaan sa mga national highways, bawal diba? din. Bawal talaga yun. By law. By law, pero ang mangyayari daw kasi na parang balangkas nito would be majority ng travels ng e-bike, pwede lang sila sa loob ng parang mga residential areas, ganyan. Not on national highways. Unless na kunwari, you're going from Marikina to Antipolo, hindi talaga pwedeng hindi ka dadaan sa Marcos Highway niyan. Marilaki, diba? Oo. Sa let's say sa junction ng Antipolo, Kogyo and Marikina, kung saan nagmi-meet yung place na yon, wala ka talagang ibang dadaanan kundi Marilaki. Yun naman no choice. No choice talaga yon. So I believe that's legal. Pasok yun kasi walang side roads eh. Pero kung Metro Manila. Pero kung babaybay ang dami kasi ng Metro Manila, ang daming daan na talaga. Oo.
let's say sabihin nating manggagaling ka ng Antipolo. Tapos pupunta ka ng SM Marikina. Yun. Papasok ka mismo sa Marikina proper. Hindi ka dadaan lang Hindi kailangang exclusively Marilaki. Hindi kailangang Marcos along Highway. Marilaki Highway na na yun nga, para makapunta ka sa SM Marikina, ganun. Bawal yun. Pero pwede ka pumasok sa Marikina and then dun sa parang mga inner streets, pwede ka dun. Pero hindi ka pwedeng magbabad sa National Highway, which I think is a very good compromise. Kasi hindi naman lahat Naalala ko pa yung sinabi ni Tito Louie nung galing siya sa Japan, meron siyang isang pinoint na isang sobrang importanteng nito, balikan lang natin, sobrang importanteng point. Kaya nga kasi na pumipili yung mga Pilipino na magdala ng sarili lang sasakyan at mag-violate ng maraming laws sa kalsada kasi nga ang ating public transportation ay hindi pa maganda. Oo. So isa rin yung magandang possibility na i-develop natin. Well, ngayon nakikita ko unti-unti doon sa mga modern jeep bus. Oo, na kulay puti na makikita nyo all over Metro Manila. Disiplinado yung mga driver tsaka yung mga konduktor. Nagsasakay sila sa mga tamang sakayan. So palagay ko, hopefully, maging simula na to ng mas magandang public transportation. Kasi kung mapapansin nyo, pag public transportation, mas mababa yung chance na mag-break ng mga batas sa kalsada. Yes. Oo. Tapos, ito nga sabi mo kanina, di ba? Ba't ang dami ng kotse, di ba? Aha. Sa kalsada. Kasi nga, yung mga may kotse ngayon, na mostly mas image din natin, Oo. sila yung mga dating 10, 15 years ago na nangarap na magkaroon sariling kotse. Yeah. Which is, mas marami nga nagkaroon ng options na ngayon, mas madali magkaroon ng payment methods. Mga Kaya, car loan, next year silang kotse para din sila pagpawisan na. Tama. nakakapawis naman talaga mag-commute. Kasi, I mean, mag-work ka sa corpo job. Tapos pagdating mo doon, amoy mandirigma ka na, makikipag-meeting ka pa sa mga executives and sa mga VPs, sa mga managers do sa corpo work mo. Tapos pagtaas mo ng kamay mo just to point out on your basa yung long baskil sleeve mo. ka, di ba? Kasi hindi mo expect na iintindihin nila yung kalagayan mo. Kasi isipin mo yun pwede mo na lang gawin doon parang semi-colorum. Kung may mga coworker na pwede mo idaan pa pauwi. Yeah. Ang bago na lang 100 parang per day. tawag doon carpooling. Kaysa naman kaysa mapagod kayo ng 2 hours sa biyahe sa commute, 2 hours na lang kayo sa kotse na malamig pa. Totoo. Kasi alam mo, naranasan ko yun. Pao? Naranasan ko yun. I mean, may nagturo sa akin. Para daw hindi maging baskil yung long sleeve ko, ano gagawin ko? Naglagay ako ng panty liner sa kilikili ko. Akala ko naglagay ka ng ano yun? Bukod yung sa snow candy. Hindi, bukod sa antiperspirant, nung kasi bagong graduate ako nung kabadong ako nun, di ba? So, anong nangyari, yung buong katawan ko pawis, yung kilikili ko lang yung dry. Baliktad. Well, yun nga yung maganda sa jeep bus kasi aircon sila. Komportable. Kahit na maghintay ka ng medyo konti sa labas, pagkatapos ng commute mo, malamig, tapos hindi ka nausukan. Hindi ka parang dadaing pagpasok mo sa opisina. Ako nga pala, and we're not advocating for yung pagsulong ng yung modernization. whole modernization issue. Hindi kami nag-a-advocate doon. Although, it would be a good thing kapag na-modernize, pero not in this way na, alam mo yung marami rin ako nakikita sa social media na parang nag-i-implode na yung modern jeep kasi hindi pala maganda yung pagkakagawa doon sa quality. Hindi naman kasi pare-pareho lahat ng manufacturer. Yes. Hindi pare-pareho. Pipili lang ng maganda. Yes. Yan napaalala ulit namin sa inyo mga pumpkin hindi kami in any way kasi kailangan maging sobrang At least hindi pa naman tayo nakaka-cancel, tol. Kapag na-cancel tayo, sikat na tayo noon. Pero hindi, pangit na yun Siyempre gusto natin makapanood sila para hopefully sa experience natin matuto sila. So hindi namin ina-advocate yung full modernization, pero masasabi ko as someone who commutes every day na maginhawa talaga. In fact, sige, ipopromote ko na, yung bus sa QC na libre, 8 linya yun. So, napaka-convenient niya. Taga Marikina ka, tapos ini-endorse mo yun sa QC. Doon ako nagtatrabaho Traidor! Ngayon. So, yun, pagka magaganda yung mga linya nila ng sasakyan, halos lahat ng buong QC madadaanan mo na. Have you ever tried yung bus na segmented?
Yung Parang segmented na bus, yung para siyang tren. Meron nun eh. Saan meron? Hindi nyo pa ba nasusubukan? Sa point to point yata yung biyahe nun. Meron akong alam Ang alam ko, nakakita ako nun sa Antipolo eh. Meron Going to parang Makati yata or Alabang. Meron akong alam, yung galing sa UP Town Center, papuntang Makati. Segmented bus ba siya? Hindi eh. Pero malaking bus siya na mukhang fancy. Oo, alam mo yung parang parang ang sarap matulog doon sa loob Parang ang ng sarap, bus. di ba? Tapos point to point kasi siya, kaya wala siyang tigil in between, mabilis yung biyahe. Yes. Actually, Pero wala naman akong, wala naman akong pupuntahan sa Makati ngayon. Hopefully, future tita, baka meron. future tita, patay tayo dyan. Speaking of, future tita, may kukwento nga pala ako sa inyo, boys. Nanalo ako ng future tita? couples meal Aba, sa isang raffle. o di tamang-tama, 2 kapagkain para sa'yo. More for me. Sino pa bang mamali mo kundi sarili mo? Di ba? Ang hirap doon, pre. Tapos nanalo ako pang couples meal. Tapos pagdating ko doon sa Venue, di ba napanalunan ko? I-redeem ko na yung price ko doon sa restaurant na to. Ang sabi ko doon sa receptionist, okay lang po ba niya yung couples meal yung kukunin ko pero single ako? natawa yung receptionist sa akin. Sabi sa akin, opo, okay naman po sir, pwede naman po. Sayang, di mo sinabi sa akin. Di sana, pati ako may couples meal. Di kita sasamaan. Akin yung 2. Ay, hindi. Kasi on pictures, ako lang yung pumunta. Pero nagpa-drive ako. Okay. Kasama ko si Airmats tsaka si Airpods na kumubra ng meal kasi may lakad din sila that day. Okay. Ayun, eto na naman tayo doon sa yung kumakalat na naman sa social media na man down, medic! Ito matawag, medic, man down! Pucha man. Makikita mo kasi yung mga yung mga bouquet na nasa basurahan. Damn. Diba? Yun, so para Better sa luck next year. Para sa inyo mga fallen warriors. Buti pa yung kontra no? You destroy the Vile Red Falcon di ba? Pero pagdating mo sa dulo, the princess is in another man's castle, pare. Mabuti kung another man. Paano kung pinagpalit ka sa ibang girl? Patay tayo dyan. Ibig sabihin, mahina ka. Mahina ka talaga. Isa kang class C na nila lang. Dapat magpalakas ka pa para maging class S. Oo. Yeah. Para uminom ka ng mga 2 basong pure testosterone. Tapos siguraduhin mo yung angkan mo may lahing halimaw na class S. Oo. Parang yung lolo ni Eugene. Si Eugene, pare. Eugene. Ayun alam mo yung mga nakikita ko nung Valentine's Day Ito kasi nagbukas ako ng tindahan. Tapos may mga lalaki ako na nakikita, mga estudyante na may dalang bulaklak. Tapos alam mo yung ilang kayang baon nila yung hindi nila kinain? I don't know, bro. Mga estudyante to, tapos meron silang kakayanan para bumili ng mga bouquet of flowers. Alam mo yung pag tinignan mo sila sa mukha, pare, mababasa mo yung words na man on a mission Raise your flag. Talagang raise your flag. Sayang, walang kabuluhan yun Ganun sour para silang sasabak sa laban, tol. Alat ko no? Papasok pa lang, papasok. Bandana pa yun. Bandana ng good morning towel. May bandana pa Tapos handa na sumabak sa laban. Umaga yun, umaga. Mga determinadong mukha talaga. Wednesday to Wednesday. Tapos nung uwian nung mga hapon na parang mga 4:30, 5:30, eto na pare, dumadaan na sa harap ng tindahan ko yung mga na nasawi. Tom-toms na yun. Oo. Babawi sa sila ng kain. Oo, pare, ang ginagawa nila, pre, bumibili ng large price. Yun yung proof Oo, doon na lang nila
doon nila tinatanggal yung stress nila. Siguro dapat stress eating. nag-o-offer ka ng ng busted special pagka February 14, di ba? Heartbreak special, no? Heartbreak special. Pag kasama shota, may discount pa. Oo. Pagka nag-iisa may discount, di ba? Pag nag-iisa may discount. O kaya pag, Anli, no? pag couples, doble yung presyo. Kasi total naman, happy naman sila, di ba? Masaya ka naman. Eh, di gumastos ka. Parang may parang nakikiramay ako dun sa bitterness ng iba, no? Kaya itong anlilugaw na kinain natin, perfect! Oo. Para sa mga heartbroken. Oo. Oo. Not me. Shoutout nga pala doon sa mababait na tao nung anlilugaw. Opo. Maraming salamat po. Pinagtiisan nyo si Pau na pabalik-balik sa inyo. dalawang meal ngayong araw na to kinain ko doon. I mean, ano ba naman kasing gagawin mo sa anlilugaw? Isang lugaw lang kakainin mo? Hindi. Diba? You're going to go for 2, 3, di ba? Eh, masarap naman yung timplan nila. So, Sarap talaga. Yeah. Go for it. Hindi naman immortal si John. Kasama sa podcast niya, kasama to. Counted yan. Hindi naman immortal si si Mojako. Mojako kasi tawag natin doon kasi my love from the start, di ba? Hindi naman immortal yung si Kim So-yun. Kaso kasi Long living lang. mabagal lang yung takbo ng oras sa kanila compared dito sa mundo natin. Kaya hindi masyadong nakikita yung pagkababago sa itsura niya. Like what? Metabolism, ganun? Siguro kasi iba yung ang ayon sa kanya explanation niya, iba yung takbo ng oras sa planeta niya kumpara dito. Okay. Eh syempre kailangan panoorin ko yung Junji yun eh. Diba? Yun lang naman ang pinanood ko ron si Junji yun eh. Well, syempre yung kwento maganda naman siya talaga. Pero hindi ko papanoorin yung kung hindi si Junji yun. Junji yun talaga. Junji yun. Yun ang diyosa ng buhay ko eh. Nire-rewatch ko pa nga paminsan-minsan yun eh. Pero yung parts lang ni Junji yun. Speaking, ni-remake yung di ba? May Pinalabas Sashi. nung January 31. Hindi ko pa napapanood eh. Hindi ko napanood nung week na pinalabas siya. Hindi ko pa napapanood pero based on sa reviews na napanood ko, lukewarm yung reception. Kasi paano ba? Mas 20 years ago na yun. Oo nga. Yung original kwento. Baka hindi na nakaka-relate. Siyempre, kung tayong panahon ng manonood, kaso busy na kasi tayo, hindi kagaya nung dati. Alam nyo ba, mga pumpkin, kung ilang beses namin pinanood yun bilang tropa. At meron pa kaming individual na panood nun ng kami-kami lang. Oo. I mean, early on. Talaga yun. Early on, naaliw na tayo doon sa parang Korean rom-com eh. Well, dahil, hopefully, ang Pilipino kasi mas mahilig sa drama. So, kung okay naman yung kinita ng palabas at ma-encourage silang gawin ang Winstruck, gusto kong makita kung sinong artista ang kanilang i-cast. I mean, they should make new casts. Mahirap kapag yung tried and tested na lang palagi yung ginagamit nila. Kasi, medyo palagay ko yun yung maganda sa My Sassy Girl nung time na yon. Kasi nung time na yon, although sikat na si Junji yun sa Korea, pero hindi pa siya sikat na sikat. Kasi before nun, alam ko, Ilmare lang ang ginawa niya. Which is yung pinanggalingan ng yung kay Keanu Reeves, kay Sandra Bullock, ano yun? Lake House. Yun yung pinanggalingan ng Lake House. So, yun pa lang yung una niyang ginawa. Bagitong artista siya. 19 years old siya nung sa Ilmare. So, itong My Sassy Girl nung ginawa niya, alam ko 21 years parang old siya. Parang 21 siya nun no? Ganun lang siya kabata. So, hindi sikat siya sa Korea pero hindi pa masyado. At dito sa Pilipinas, unknown actress siya. Hindi kagaya ni na Song Hye Kyo. Si Song Hye Kyo nung time na yun sikat na siya back dahil doon sa Endless Love, di ba? Kaya sino nga ulit yun? Yung kapartner ni Rain? Si Song Hye Kyo din. Sa Full House. Full House. Kaya nung pinanood natin yung My Sassy Girl nung time na yun, sobrang refreshing. Oo. Palagay ko yun yung no offense po. Okay, in my opinion, maganda po yung pagkakaarte ni na Sir Pepe at saka ni Ma'am Tony. Pero fresh kasi yung approach ng My Sassy Girl dahil hindi pa sikat na artista si Junji Yoon nung time na yon. Medyo mahirap i-replicate yon kasi Junji Yoon medyo madalang na artista, baguhan siya nung time na yon pero kayang-kaya niya yung role. Yun yung pinagkaiba. Ngayon, etong Winstruck kung i-remake nila, kung gusto pa man nilang i-remake,
Kasi for some reason, I don't know kung ba't nila i-remake, di ba? Pero kung sakasakaling i-remake nila, kailangan mag-bring in sila ng freshness. Palagi naman kasing ganun eh. Si Tony ulit. Kasi lalaki naman si Gerald Napoles. Si Gerald What Napoles the- nga ang cool. Ay, pinanood ko yung Instant Daddy. Okay naman. Nakatawa naman. Okay naman. siya. Palagay ko. Solid 6. 6. Solid 6. Tearjerker kasi siya eh. Tearjerker. Ganun din. Pag, so instruct, spoiler alert, siya makamatay. Si Gerald Napoles makamatay. ang mahirap kasi doon sa mga ganyan na parang small movies, 'di ba? Na nag-e-experiment sila. Mahirap magkaroon ng traction siguro kasi they need parang big names katulad nga nitong ginawa nila sa My Sassy Girl. Actually, diniscuss siya sa Oshinoko eh. Mm. Nanood ako, diba, tsaka binasa ko yung manga recently ng Oshinoko. Tinakil doon ng producer, si Kaburagi, na para maka-attract yung isang particular na drama, meron silang ilalagay na bida na panghatak ng audience. Big name. Oo. And then, yung supporting cast niya, isa doon sa mga supporting cast niya, yung totoong magaling umarte. Basically, tinan mo yung Game of Thrones, first season, si Sean Bean. Oo. Oo nga, no? Si Boromir. And Kasi yung relatively lahat nun, sina as the Jason Momoa, icon, sina pare. Emilia Clarke, hindi Wala sila masyado. kilala eh. Hindi bro, as the icon, Sean Bean is. Namatay din siya doon sa show. The dead guy. Oo. Diba? The first guy to die. Para Sean mag-move Bean. yung Breaking stereotypes, pare. Hindi rin eh. Patay pa rin siya first season eh. Kaya nga, breaking stereotypes nga si Sean Bean. Kasi, di ba, ang sinasabi nila palagi, the black guy dies first, di ba? Hindi. Sean Bean will save you. Okay. He will die first. Then you. Okay. Buti pala si Martin Lawrence sa Black Knight, nabuhay, ano? Sean Bean. Sean Bean talaga ang kawawa talaga na lahat na lang ng karakter niya namamatay. Pero, mabalik tayo doon sa doon sa mga ganyang klaseng movies. Actually, okay si Gerald Napoles in my books kasi daring siya enough to go for the parang experimental roles. Kasi he can handle it, I think. Kaya niya eh. Oh, tsaka very active siya. Parang lahat ng project na i-offer sa kanya, yes ang sagot niya eh. Para siyang mas batang version ni Empoy nung time ni Empoy. Well, si Empoy magaling pa rin siya. Oo. Pero lumalabas kasi parang wala eh, parang natural yung acting niya ni Gerald. Ni Gerald. Oh, he knows how to act talaga. Hindi siya hindi siya parang nagbabago para pinipilit niya. Hindi. Ang relax niya eh. Ganun talaga, natural yung Kaya niya, Kaya mo makipag-empathize eh. Kaya nga okay talaga yung Instant Daddy, ramdam mo eh. Kaya niyang mag-emulate ng Emotion talaga. normal na tao. Lalo na kung nasa mid-30s ka, kagaya ko. Sa pool na sa pool. I mean, sure the writing helps, the direction helps, pero pag yung mismong nasa screen mo talaga parang bato at parang isang expression lang ang lumalabas sa mukha, mahirap gawan ng di ba? Naalala ko talaga, gino-joke ni Jose yun, ni Master Jose Manalo. Oo. Nalulungkot ako. Masaya ako. Diba? Yung mga ganun, yung mga papogi lang sa screen, I mean, good thing na may parang ano ba tawag nila to? Pangit revolution ba? Kasi yun ang karaniwang itsura ng tao. Kasi, diba? oo. Hindi naman, well, gaya nga ng sinabi sa Oshinoko, siyempre, iano ko na naman. Hindi ka masarap tingnan yung magandang artista. Oo. Masarap tingnan yung magandang artista. Pero palagay ko, nag-shift na tayo papunta ron sa panahon na mas tinitingnan na natin yung talent eh. Well, swerte ka kung, diba, swerte ka kung maganda ka tapos, or gwapo ka tapos may talent ka pa rin na Marte. Actually, tinignan ko nga yung mga banda ngayon, mga OPM ngayon. Very rare. Siguro 20% lang sa kanila ang pogi. Which is a good thing. Oh, kasi totoong music ang dumalabas sa kanila. Pero kapag mga recently, OPM pa rin na babae, 80% sa kanila maganda. Nakakalungkot yan. Double standard, Pagdating medyo may pagka-double standard. Kasi kapag lalaki, pare, wala naman tayong pakialam dun sa, pormahan natin. Sa itsura ng, I mean, yung basic talaga na itsura ng mukha natin. I mean, basta you can rock it out, kaya mong kumanta, kaya mong tumugtog as good as you can. Yung mga ka-opisina ko, nagre-reklamo sila. Sabi nila sa aming mga lalaki, mag-try naman kayo ng kahit konti. I mean, kasi siguro ang gusto nilang mga kamukha ng ka-office mate nila, mga Ding Dong Dantes, gano'n. Mga Piolo Pascual, siguro. Mga Piolo Pascual, I mean,
I wouldn't mind kung ako lang yung pangit sa office tas lahat ng mga ka-office ko na lalaki, mga pogi, okay lang sa akin. Pero hindi, alam mo yun, no limitangere, pare. Doon nga dumadating yung ano, doon nga pumapasok yung double standard, yung mga babae nire-require natin sila naka-makeup pa, kung todo accessories. Wala nagre-require sa kanila eh, although Hindi, meron. Pero hindi tayo as in individually, hindi tayo. Pero merong dictate kasi ang is this a societal thing? o kaya sa workplace. I mean, Meron ako mga kaopisina nagrereklamo sila. Never daw silang makakapagtrabaho ng hindi nakasuot ng makeup. why? Sa sarili lang nila. Minsan sila mismo yung nag-i-impose sa sarili nila na hindi sila pwedeng pumasok ng ganon. Ano ba tawag doon? So, Becky, tumingin sa akin. Hindi, Hindi, naghumingi kami. Hindi, ng ano ba input tawag? mo. Ano ba tawag Hindi doon ko sa alam word eh. na yun? Lookism ba yun? So, Lookism? Hindi ko rin ganun? masabi. Alam niyo yun, mahirap magsinungaling. Talagang magandang tingnan yung maganda. Oo. Magandang tingnan yung maayos. Pero, Hmm. ang hirap din kasi, kagaya niyan, kung nasa teaching ka, ang lakas mang okray ng mga bata. Oh. Alam nila kung sino yung teacher Hindi, na... I mean, kasi kung sensitive ka sa looks mo, you should really work on Yeah. something about your looks if you're sensitive about your looks. Pero meron akong naranasan ng mga teacher noon na wapakils talaga sa itsura nila. Kung ano yung itsura nila sa bahay, yun yung itsura nila sa school. Well, kung college Na, siguro hindi naman baka sila gumana. mukhang ano, High school to? Hindi naman sila mukhang losyang, pero hindi sila mahilig mag-makeup. High school to? LM? Oo. I mean, may mga teachers akong sa high school LM, ang powder lang sa mukha. Well, The end. Di ako sigurado kasi dahil hindi ko alam yung kung ano yung laman ng kung ano yung ginagawa nila sa mukha And nila. meron din ako mga teachers na sobrang cake yung mukha. Sobrang kapal Hindi na ako yung makeup. actually ganun. ako kasi medyo disconnected ako diyan kasi first and foremost, hindi ako magaling makadetect ng itsura ng tao na inayusan niya yung sarili niya or ano. Kasi Basta ang, kung ano yung ang usual- gagawin mo lang, ikaw, nagwe-wear ka ba ng makeup? Hindi di nga, ba? hindi. Kung paano yung texture ng balat mo, yun din ang texture ng balat ng tao. ng walang normal na makeup. tao. Okay. Oo. Hindi ako Kapag parang may filter, may smoothness, tsaka beauty filter, may makeup yan. Okay. Well, nakaka-appreciate naman talaga kasi gaya nga nung sinabi ng mga colleagues ko, mayroong level of appreciation pagka pinakita mo yung sarili mo na nakaayos. Okay? At in fact, maganda siya tingnan and nakakabuo siya ng confidence. Okay, so siguro whatever rocks your boat, siguro. Dalawa lang naman ang requirement kapag lalaki. Malinis, hindi mabaho. The end. 'Di ba? Malinis. Double malinis standard kang siya sa atin, tignan, hindi ka mabaho, okay ka na, lalaki ka eh. Diba? Sorry sa inyo mga pumpkin. Diba? I mean, nakaligo ka lang, that's 50% of the work na kagad eh. Subukan kung gusto nyo, kung meron kayong desire na ayusin siya, mga pumpkin, sa pagdating na kayo na yung nagwo-work, sana magawa nyo ng paraan kung talagang feeling nyo merong disparity between Siguro yun yung dahil girls and kung boys. bakit sumisikat yung yung mga pangit na leading characters sa mga characters pelikula. na lalaki. Although hindi mo naman sila sasabihin pangit, yung unconventionally. Alam mo, nakakatawa yan. Kasi Oh. ngayon lang naisip ko lang, natatawa ako. Kasi, di ba, dun sa mga bagay na bawal na pinapanood Oo. natin ng high school tayo, ganun din yung mga leading characters na lalaki. So, ina-adapt na nila sa mainstream. Di ba? May ganun, di ba? Di ba? Ano ba yan? Di ba? Seryoso? Hindi, paano ba? Life imitates art. Eh di sana pati sa mga girls. Ako sa akin, kung namimili sila ng leading men na Leading ladies. natural lang ang itsura, di gawin din nila sa mga girls. Kasi parang unfair naman. Nagkakaroon tayo ng image or illusion na lahat ng babae maganda. Eh paano naman yung karaniwan lang ang itsura? Plain. Hindi necessarily pangit. Okay? Walang pangit eh. Okay? Well, pero paano kung plain lang? Hindi, common looking. Common looking. Common looking, hindi siya dun sa mga parang super mega beauty queen standards, mga ganun. Nagkakaroon ng nagkakaroon ng girlfriend ni Gerald Napoles dati. O, ewan ko kung sila pa rin ba ngayon o ano. Pero may podcast din sila dati. Nagiging diffident kasi yung mga girls pagka na-realize nila na hindi ako kamukhaan ng gantong artista, ng ganto, kaya mas nag-e-effort sila. Ang nangyari tuloy, nagiging prey sila sa praise ng ibang tao at naman nagiging, hindi ko sinasabing gullible. Pero kasi syempre, pag merong pumuri naman sa'yo, sino namang hindi matutuwa, di ba?
I mean, hindi. Paano ba to? Dahil lang siguro doon sa pag-expose ng sarili, ng ganun, di ba? Sa mga tao, well, you can take it as feedback. Pero kapag you on yourself, ikaw talaga yung mismong nakakaalam ng kung ano meron ka, edi dapat yung tignan mo. Ako bilang teacher, tinuturo ko to sa mga estudyante ko, mapababae, mapalalaki. Kasi nakita ko tong tip sa internet. Merong isang tatay na ang sabi niya, pag kayo nagkaroon kayo ng anak na babae, mahalin nyo. Mahalin nyo. Okay? Mahalin nyo at ipakita nyo sa kanya araw-araw na mahal nyo siya. Okay? Sa daughter yan, sa anak na babae, bakit ka mo? Kasi pag wala ka doon, ikaw tatay ka, wala ka, para sa anak mong babae, hindi mo sinasabing mahal mo siya. Darating yung araw, may magsasabi sa kanya na mahal niya yung anak mo. Pero, kasinungalingan yun. Pero maniniwala siya. Parang nabasa ko to pero in English eh. So, nasabi ko yun sa mga estudyante kong babae na huwag kayong, 'di ba? Maniwala kayo sa tatay nyo, mahal niya kayo, 'di ba? Tapos, and then, huwag kayong basta-basta maniniwala pag merong taong nagsabi sa inyo na iba na mahal kayo. Kaya siguro maraming itinapon na bulaklak sa Well, at least natututo yung mga bata, 14, di ba? kasi hindi lang sila naniniwala sa kung sino-sinong classmate nila, di ba? Trust issues. Merong merong depth yung love eh. Hindi siya yung parang pangmata lang. So, dapat yun, alam nila. Bigla akong napaisip, sa mga bulaklak na nasa basurahan. At siguro, hindi natin alam kung kanino nang galing yun, di ba? Kung sa lalaki o doon sa babae. I mean, siguro natututo na rin yung iba na mamili. Kung para sa kanila ba to o hindi para sa kanila, 'di ba? I mean, hindi ko naman sinasabing pangit yung pinanggagalingan ng mga bulaklak. Malay mo, gwapo yung pinanggalingan ng bulaklak pero masama naman yung ugali. 'Di ba? Tapos yung pangit na totoong may gusto o totoong merong plano para sa kanilang dalawa, hindi makalapit. Parang experience parang sinabi na nga ba, diba? May papunta na naman. Parang may pupuntahan to eh. Yung speech pattern na to eh. Parang may pupuntahan eh. Pero ayun nga, I mean, sa kanila yun eh, di ba? Enjoy lang nila yung youth nila kasi pinagdaanan din natin yung mga parts na enjoy nyo lang yung kabataan nyo. Iba yung magmahal ng bata eh. Yep. Kasi makakapag-express kayo ng pagmamahal no ng wala kayong ibang iniisip masyado. Pero I mean, kasi ito, yung mga very rarely ako nakakilala nung teenagers pa lang sila na. Tapos natuloy sila. Tapos hanggang sa all the way na. matagalan na, may mga anak na and living as a family na talaga, parang ganon. Very rarely. So, palagay ko tong mga gantong mga early relationships, mga first, second relationship, mataas ang chance na mag-fail yan. Yeah, don't take it too deeply, mga pumpkins. Take it with a grain of salt. Yung mga sweet words na yan, maaring totoo yan ngayon. Totoo hindi. Promise, pwedeng totoo yan ngayon. Kaso kasi, siyempre, pag tumatanda ang sabi nga ni pangalan nun, ni Tarasov. Ano pangalan yan? Sinong yung tatay ni Joseph? Tarasov? Oo, sa John Wick. Sabi niya, people don't change. Times they do. Nagbabago yung panahon. Si Vigo. Sinabi ni Vigo, yung mga tao hindi nagbabago, pero yung times nagbabago. Well, so maaring pagkatapos ng ilang taon, gusto nyo pa rin ng isa't isa, pero hindi na kaya ng panahon. Merong nagbabago sa panahon na maaring humadlang sa inyong mga nararamdaman para sa isa't isa. Tsaka, bigla akong na-realize. Parang biglaan naman masyadong nagpaturo si Tito Rapi sa akin mag-drive, May ipagdadrive ka ba? Hindi. Pa-expire na kasi permit ko eh. Baka naman may balak ang sunduin at ihatid, ha? Pakita ko na expiration ko eh. Hanggang March na lang yung student's permit ko eh. Ay, 1 month na lang? Wala nang 1 month. I mean, di ba kasi mahal na yung pagpaparegister ngayon ng hatid sundo, no? License. Oo. At saka, hindi, mahal gas. Gusto ko na talaga ng dagdag ID lang. Hatid sundot. Dagdag ID lang.
Okay, I mean, dagdag ID ata. oh. Malakas ang driver's license bilang national ID. Ako 17 years old pa lang meron na akong driver's license. Kasi 16 meron na akong student. license. Pwede talaga yun. Oo. Mali lang yung timbang. Mali lang yung timbang kasi nilagay ko 100 kilos eh. Oo, kilos. Ang nilagay nila sa 100 pounds. Pounds pa kasi noon. Naging ano ako pare, naging anorexic ako doon sa Bakit nga ba? No? Alam nyo ba, nasa batas natin ang paggamit ng standard metric unit. system. Oo, Metric nasa na batas dapat. natin. Panahon pa ni former President Marcos Sr. yan. We're supposed to be on the metric system pero Nasa metric system na tayo yan. pag nagsusukat tayo ng height by inches, di ba? Yun na lang. Yun na lang. Recent lang. 5, 6, Recently nabago na siya. Yun Yung na mga lang, bata yun na lang ngayon. titirang by word. Yun na lang Oo. by mouth. Yun na lang titira. Hindi, actually sa recipes gumagamit pa tayo ng cup eh. Kaya tumatatak. ML na. Hindi, ang cup na nga ngayon 250 ml eh. Kaya tatak talaga sa akin yung number na 168 eh. Eh, Yun din kasi yung height ko eh. 168 centimeters. 168 cm tol. Yung kasi height ko. So yun yung nilagay nila sa timbang mo. 168 pounds. Hindi, 100 pounds nak ng pocha. 100 pounds. Pounds yung nilagay buwisit. Parang kang girl, di ba? kg nilagay ko, nilagay nilang unit LB eh, no? Parang Lagi gano'n. legs Pang ko lang yun eh. teenager lang yung timbang na yun eh. Pero ano kasi yung sa akin pumpkins, siguro kapag saalang kayo magkakaroon ng license, marami ng mga letters yan, A1, A2, B1, B2. Pero sa amin, nung legacy pa, ang tawag doon sa amin, legacy pa kasi bata pa, 1, 2, 1, 2, yun ang restrictions ko. So, Parang CR, ano? so kaya kong dalhin ang mga, lahat ng motorcycles at sasakyan hanggang 4.5 tons timbang. So, minibus. Yung mga sinasakyan Kaya ko natin. pa hanggang minibus. Wag lang yung articulated. Yun, hindi pwede sa akin yun, yung articulated. Speaking of ng restrictions nga, yung mga e-bike nga, e-trikes. Alagyan na nga din. Basically, pili ko yun na yung kailangan lagyan talaga. At least may student's license. At least, Yes. Para at least 16 years old. liability kailangan para Sinabi maging ko mas sa mga responsable bata. sa daan. Kailangan talaga ng liability. Maneho, hayop na. Nakakita ka na nung, nanay, diba? nasa likod ni nanay. Ikaw, nakakita ka na Oped, rin. oo. Lahat tayo. Feeling ko nga, wala pang 10 years old yung bata eh. Siya Wala nagdadrive pa. nung ano. Ay, nakaganon siya. Barat na barat yung kamay. Alam mong hindi siya Oo. pasok sa edad eh. I mean, eto kukwento ko yung, I don't know kung nakwento ko na, nabunggu ako nung mga bata. 4 na bata sila, na nasa isang e-trike. At yung driver nung, Lalakad ka pa uwi nito, ano? Dala mo yung cart. naglalakad pa lang ako papunta doon sa store ko. Papunta. Di ba? Dala ko yung cart ko. So, nakita ko ng paparating yung e-bike. So, imbis na yung cart, yung pinagkakakitaan ko, yung mabangga, ako, yung binangga ko dun sa kasi alam ko, trike lang naman yan eh. E-trike lang naman yan. So, baka kayanin ko yung impact. Di ba? Tinamaan ako, so nagkaroon ako ng konting bruising, pero ang nadali ng mas malala, yung e-trike, tumagilid yung frame niya. Diba? So, hindi maayos ng simpleng yun. Iuwi pa niya, papaluin pa siya ng tatay niya bago maayos yung e-trike nila. Pero, 4 na bata, no older than 10 years old yung driver. I mean, shit, what kind of parang irresponsible shit yung ginagawa ng mga magulang nito, diba? Well, doon pumapasok yung sasabihin nila, lagi na lang yung magulang ang sinisisi. Ayusin natin yung batas. Sa instance na to, yes. Sa akin, Yes. ayusin natin yung batas. Hindi kailangan ng batas doon, pre. Parental guidance yun. Motorized vehicle yun. Yes. Parents ang kailangan dun. May Pinayagan nila eh. may 850 watts of power. That's 1 horsepower Malakas na yun. rin. Talo pa niya bisikleta. Totoo. Diba? I mean, malakas yun para kontrolin ng bata. Tapos, no less, kapag may nasagasahang kang tao, baka makapatay ka ng tao. Makapatay ka ng kapwa-bata. Correct. Pag na-disgrasya yun, 4 na batang magdidelikado yun. Diba? I mean, kunwari, may sasakyan, natamaan yung e-trike na yun, tapos hindi, Sino ang makukulong? Diba? Halimbawa, isang sasakyan, na adult ang nagdadamaneho, makabangga niya yung e-trike na yon, na 4 na bata ang sakay. Ang madisgrasya yung e-trike. Sino ikukulong? Kunwari ako yung driver, tatanggapin ko, nakakasuhan nila ako. Pero ika-counter case ko, yung mga magulang. Yes.
Pwede yun. Di ba? Kasi negligence yan eh. Oh, totoo yun. Di ba? Yes. Negligence talaga yun eh. Ano ba naman yung bantayan mo yung anak mo? Di ba? Huwag mong paalisin ng bahay. Andyan ka lang sa ano. Paperam ako nung paperam ako nung e-bike. No. Wala ka pang 16. Di ba? I mean, na-post pa nga yata sa Visor yun. Marami. Sa Marikina. Maraming ganun kaso. Di ba? Sa Marikina, di ba? Lunsod sa Metro Manila. Metro Manila. Lahat din. Buong Pilipinas. Lahat. Pasaway. Lahat. Philippines, pasaway. Dapat palitan yung pangalan ng bansa natin eh. Rin, Pasaway. Pasaway. Tapos lahat ng mga website natin, .py. .py. O kaya PI kung gusto. PI. Di ba bago na ngayon tagline natin, hindi na it's more fun. Ano? It's wow. 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 Kaya may kita mo pala, kung natigil ka sa intersection ng kotse, tapos may mo na lang yung may gagawa ng mga e-bike, e-trike to, di ba? Tatawid sa, pedestrian lane, tapos mga bata. Mapagalaw ko na lang yun. Wow. Parang second installment na to nung una nating episode last year tungkol sa road rules, no? Wala, hindi na, ewan, Mas lumala kasi. Ano bang, di ba? Ano bang nakukuha nila? Bakit ayaw ayusin? Ganun ba kahirap talaga? Ganun ba talaga kahirap? Well, palagay ko kasi yan eh. Ito naman, looking from an outside point of view, parang katulad yan doon sa cryptocurrency, tol. Yung cryptocurrency, ang bilis mag-evolve. Andiyan na hanggang sa very widespread na siya. Tapos, yung batas, hindi pa nakakahabol. Hindi pa alam ng mga governing body kung paano ba natin to i-regulate. Uy, ang laki ng problema nito. Kumbaga, nakita nila parang may tumutubong tumor nung gagalawan nila stage 4 na. 'Di ba? So, mahirap nang tanggalin. On the earlier onset, pwede pa nilang ipagbawal eh. Pandemic. Ang hirap nito kasi Pwede pa nilang ipagbawal. Gaya nga niya sinabi mo, no? Ano bang katangian ng lawmakers na meron tayo? Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa buong mundo kasi cryptocurrency, ang concern niyan buong mundo eh. Ano bang katangian ng mga lawmakers natin? Mga politiko 'yan eh. 'Yun ang problema. Wala tayong walang expert amongst themselves na pwedeng magpaliwanag. True. So parang nung COVID, which was supposed to be spearheaded by health experts dapat. Health experts. Ang nangyari, yung mga politiko ang nag-haw-shaw dyan. Tapos sinisisi pa yung DOH na bakit gano'n response. Puta wala kayong protocols dun eh. Diba? Wala kayong nilapag eh. But parang gano'n din. Ito, ang dami namang... Maaring sabihin natin matatalino yung mga politiko na yan, okay? Sabihin na natin, given that, wink, wink. Pero, given that. Pero hindi sila matalino eh. Para sa akin. At saka hindi sila mabilis mag-act. Mag-strategize pero yung pag natapos na, pag nag-clear na yung dust, biglang sisiyan sa dulo eh. Turuan bigla eh. Palagay ko kasi may mga mabilis magbalangkas ng bagong batas dyan. Hindi lang talaga nailalabi ng maayos. Malay mo, for all we know, meron na palang nag-draft ng regulations tungkol sa e-bike. Actually, last year pa nga usap-usapan yan, di ba? Early 2023, actually, mga January, February pa lang ng 2023, may usapan na i-regulate ang e-bike. Hanggang ngayon, nasa na yung law? Wala pa rin, di ba? Hindi, una pa nga dun electric vehicles na Elon Musk, di ba? Kasi pumapasok ka dito. Oo. Nauna, kasi dumadami na nga. Actually, kaso, ang nanalo nga kasi dumami, yung maliliit. yes. Yung kasi hindi ka na lisensya. Kasi, or registrado. because it's very Kaya affordable. marami kayang bumili. Mas mura nga kasi. Totoo yan. Basically, mas mura motor. Nakakita na nga ako ng mga electric vehicle models dito sa atin. And they're very obvious na electric vehicles kasi hindi mo mariringgan ng makina. Ang maririnig mo sila, matahimik sila pero iconic yung tunog nila eh. High wind. Parang gumagana. White noise lang talaga. Parang electric drill lang na parang barena lang talaga na. Oo, tama pag binabarel mo 'yun, no. Parang barena lang na dumadaan sa harap mo. Parang wow, sasakyan 'yun. Uy, yung pogi ah. At diba? least naririnig niyo kaysa yung vitamin, 'di ba? Yung vitamin hindi niyo maririnig. Tawa, Tito Edo. Tito joke. Tito Edo, mali ka na. So, ayun, etong natin, doon sa point naman ng 'yon.
hayaan natin siguro silang makahabol. Kasi yung mga businesses dito sa Pilipinas, pump lang ng Ang bilis mga kasi, ang bilis talaga ng bilis, ano, napakabilis ang bilis ng business, production, diba? Kasi there is a need, there is a demand dahil alam mo bang ramdam na ramdam ko yung yung tricycle fare? Magkano yung papuntang palengke? It's 30 pesos. Ganun na siya ngayon. 35 na nga actually. Kasi dito sa Marikina, usually sa atin, lahat ng tricycle Special. ride mo, special. Taxi rate siya, hindi siya jeepney rate. Oo. Taxi rate siya. Taxi Yung flag down rate mo pa lang, na? 30 na. Magkano? 30 na. 25. 25, di ba? Flag down rate, 25. Tapos, add another kilometer to that, parang sisingilin ka ng 10 pesos. Parang ganun. Taas, no? Parang ang taas, di ba? Ang taas dito sa Marikina. Tapos Kasi yung- sumasakay din ako ng tricycle Tapos sa yung QC, nakikita hindi mong ganyan, badge dun sa Hindi sumusunod, di ba? nakikita mong badge dun sa fare, Oo. yung fare matrix, hindi updated. Hindi updated. Hindi updated. I mean, Mahal ito 20 pa eh. isa dapat yun sa mga agad-agad na ginagalaw nila kasi, di ba? Hindi, Yung pero totoo nga presyo ba? ng gasolina, taas baba. Totoo nga bang hindi updated o ang hindi sumusunod Hindi yung mga updated motorista? kasi 10 piso yung nakalagay eh. Baka na, ito ko 20 pa nga eh. 10 piso yung nakalagay per person eh. Kasi alam nyo, sa QC, pag sumasakay ako ng tricycle, which is very rare, sinusunod nila yung fare. Yung fare matrix na nakalagay. Dun Kasi sa, ba, paano ba, sanay sila sa ganun na parang commuter jeep lang din yung ang trato sa tricycle. tricycle. Oo, parang Madalang ganun naman eh. kasi ang kung halimbawa kasi sa QC, kung gustong mag-special Sa trip, Marikina lang ba yung social na palaging hindi, special? palagay ko hindi lang sa Marikina. Parang meron akong kasi sa Pasig alam ko ang rate nila pareho sa QC. Hindi Oo, ako sigurado ganun din. kung sa ibang lungsod dito sa Compound below mga pumpkin kung sa mga city ninyo Sa Pasig special ganun rate. din. Nga, Pasig and QC nga pareho sila eh. Oo. Commuter ang Commuter ang din eh. tricycle eh. Commuter rate. I mean, sige, biruin mo, araw-araw ang ganun kasi ako may tindahan ako, tapos namamalingki kami araw-araw, halos araw-araw, parang 6 times a week kami namamalingki. And masakit yun, men. 360 pesos, malaking bagay na yan. So, pag nagkaroon ka ng e-bike, parang one time, big time mong hulog sa e-bike. Tapos, Alagaan mo lang. aalagaan mo lang. 'Di ba? Lilinisan mo lang, 'wag mo lang siyang hahayaang mabasa or kalawangin. Tsaka wag mo lang siyang papamaneho doon sa pamangkin mo, Tapos di ba? meron ka ng pamangkin mo na below 10 years old, 'di ba? Parang Oo, gano'n, di di ba? Wag Diba? yung papamaneho yung e-bike nyo sa mga pumpkin. I mga mean, pamangkin malaki kasi nyo. siyang convenience factor eh. 'Di ba? Pati Totoo. hindi ka magwo-worry na ay wala kang masasakyan na tricycle pa uwi, parang gano'n, 'di ba? Huwag nating abusuhin, please, mga pumpkin, mga viewer, yung It's a convenience, pero convenient talaga ang e-transport. oo. At lahat naman siguro tayo may kuryente sa bahay natin. Well, hopefully. 'Di ba? Tapos ipa-plug mo lang siya sa wall outlet eh. Ganun lang kadali eh. Ang dali As ng simple as that. transportation sana. Sana lang sumunod tayo sa batas at makagawa ng guidelines ang MMDA or kaya yung municipality, yung lungsod ninyo. Totoo yan, Kaya totoo ninyo yan. para sa pagmamaneho ng mga electric vehicles. Oo. Particular yung mga moped. Totoo. Yung sa doon sa parte naman na kumbaga yung safety. For safety talaga yung Mahirap batas na yun. talagang hanapan ng safety tol yung mga e-vehicles Ang kasi gagaan eh. ang gagaan, sobrang light vehicles. Tatrato mo talaga sila as Bike. moped, Moped. motorized pedestrians. Ganun talaga eh. Talaga. Hindi mo sila matatrato as motorsiklo eh. Hindi. Kasi mas matibay yung motorsiklo kaysa sa Malayo. kanila. Pati timbang eh. Oo. Di ba? Kaya technically para lang siyang naglalakad pero mas mabilis. Kaya mas dangerous. Kaya siguro may speed restrictions na piniplace dun sa engines niyan, sa limiters niyan kung hanggang gaano ba ka ano. Pero magkakaroon daw ng mga bracket eh. Parang Sa same sa America, yung may Hintayin meron sila. natin. Pero ilang taon pa tayo 10 years. mag-iintay para dito? mm, Ilang taon pa tayo mag-iintay para Ganun makadevelop? ka walang kwenta dito eh. Diba? Ganun Kasi bagay, ganun kagaya politiko niyan, guys. Sigurado ako si Tito Mark alam to. Pagkagawa ng batas niyan, may IRR pa yan eh. oo. Bago yan ma-implement eh. Tagal eh. Ang Tsaka tagal yan.
Ano yan? Kasi yung nga, sabi nga ni Tito Che kanina, tungkol sa cryptocurrency. Tignan mo, nawala na yung FUD, wala pa rin sila nalabas. Diba? Kasi FUD talaga siya noon. Yun, kasi yun lang ang gagawa tao eh. Kailangan lang paikot ang pera nun. Eh yun nga, hindi na nahabol. Kasi nga, ganun sila katagal. Pero meron akong nabasa just the other day, may ilalabas na daw na cryptocurrency ang BSP. Oh? Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam ko, boys out of the Philippines. Boys ka. Oo nga, parehas na Basta yung BSP daw, parang may gagawin sila na parang crypto, ganyan. Na naka-anchor siguro sa peso. Baka sa peso nila i-anchor yung value ng crypto na to. I just parang dumaan lang sa feed ko, tapos hinanap ko ulit, uy, babasahin ko yung balita na yun. Wala na. Ayun. Wala talaga. Basta kasi naman kasi, pag namatay ang internet or nagkaroon man ng solar bill at talagang durog ang internet infrastructure, ang pinaka-default talaga ng per country gold pa rin. Oo. Gold talaga. Pero ayun Kaya nga yung kaya nga recently 'di ba nag-transfer si Sasaki ng gold mula sa Otherworld. Sasaki. Kasi anime bigla yung usapan, 'di ba? Punyeta. Doon sa Otherworld maraming gold doon eh. So tinransfer nila dito ng teleportation magic ni That's what you call solid asset. Solid asset yan, tol. Eh, malay mo, someday. Nakasama nga yung anak ni din yung Nakasama yung yung anak ni Count Muller na babae. Updated ka talaga doon sa latest episodes. Pati nga Sign of Affection, pinapanood ko eh. So, ayun. Road safety yung yung naging main natin yung episode na to, no? Yeah, main topic. I mean, kasi importante talaga dahil si Tito Rapi ay natututo ng bagong skill. You are never too old to learn new skills. Ganun talaga. Nanay ko first time ko na lisensya for 40. 40s. Kaya yung kasabihan na old dogs can't learn new tricks, mali yun. Kaya ring matuto ng old dogs. Oo, lagyan mo lang talaga ng reward na kapag nagkaroon ka ng lisensya, pwede ka nang pumunta ng Japan. Magdadrive ka agad. Magdadrive ka papunta sa kung saang tindahan ng Gundam, pare. Oo nga pala, no? Diba? May bagong tindahan dito sa Pero teka, di ba parang mas madali mag-compute? Naalala ko Tito Mark first time ko ng kotse, tumawag bigla sa akin. Ay, kotse tsaka lisensya. Tumawag sa akin. Uy, busy ka? Bakit? License tayo. O sige, saan tayo magkita? Date, daan lang kita. What? Diba? Yabang! Hayong! Nag-upgrade. Oo, ganun mga. Pag tumatanda, dapat hindi ka titigil sa hobby mo. Nag-upgrade lang. Oo. Tsaka para sa mga pumpkins natin na nabigo nitong last time. Teka, sino ba yung kumukuya ko yun? Parehas kayo. Kawi saig natin eh. So, para sa mga pumpkins natin na nabigo nitong February 14, kumuha kayo ng lisensya. Nakakapogi ang may sariling sasakyan. Yes! No. Yes, No. Hindi motor. Hindi motor, ha? Mio. Call out kay Tito Edo. X yung two wheels. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo masisigurado yung safety ng ninyong dalawa. Di ba? Ikaw at saka mas sigurado yung safety nyo kapag kotse. Promise. Mas safe kayo talaga kapag sobrang kotse. dali na kasing bumili ng sasakyan ngayon, mga pumpkin. At kaya ang kailangan nyo. Mas maraming fancy places ang tumatanggap ng kotse lang. Yeah. Not motors. Di ba? Kung gusto niyo maging single, kagaya ni Tito Pa, huwag kayong mag-aral mag-drive. At kung gusto niyo maging chick boy, mag-aral kayo mag-drive katulad ni Tito Rapi. At hanggang sa muli. Uy, paalam. Paalam. Ang aga natin. Anong aga 10:30 na baliw? Ganun ba yun? 2 hours tayo nagsasalita. Short eps. Short na yun. Oo. Short yun. 2 hours nga lang sakto eh. 10:30.